At ito ay hindi na biro, kundi isang totoong espiyang thriller kung saan maaring sangkot ang Rusya. Noong Sabado ng gabi, namatay si Lindsey Graham, pangunahing lobbyist ng Ukraine sa Senado ng US na bagong balik mula Kyiv. At kinabukasan Linggo, nalaman na nasa ospital si Mitch McConnell, isa pang senador na Republikano na ilang taon nang nantutulak ng bilyong dolyar na tulong para sa Ukraine. Isang buwan lang ang nakalipas, inakusahan niya ang Pentagon ng pagsabotahe sa pagpapadala ng arma sa Kyiv. Dalawang mahaladang taga-suporta ng tulong ng Amerika sa Ukraine sa loob ng 2 araw, isa namatay, isa na ospital. Agad umingay ang internet. Ang maimpluwensang MAGA blogger at kaibigan ni Donald Trump na si Laura Loomer ay nagpaalala sa kanyang 2 milyong tagasunod na si Alexander Dugin, tagapayo ni Vladimir Putin, ay hayagang nanawagan na patayin ang Amerikanong senador na si Lindsey Graham 4 na buwan bago ito namatay. Ang Iran, isang linggo bago nito, ay nanawagan din na patayin si Lindsey Graham. At eto na, isang nagkataon lang, nilalagay natin sa panipi, syempre, na ospital din si McConnell. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang 3 bagay. Ano nga ba talaga ang nangyari kay Mitch McConnell? Paano nabuo agad ang teorya ng sabuatan? Bakit tila kapanipaniwala ang sabuatan? Bakit kadalasan kabaligtaran ng sinasabi ng katotohanan? At syempre, ano ang pinakamahalaga sa huli? Sa kabutihang palad, hindi namatay kasama ni Lindsey Graham ang isinusulong niyang mga parusa laban sa Russia. Naging mas mahigpit pa ito at mararamdaman pa ng Moscow ang hagupit ni Lindsey Graham. Ako si Alexei Pichi. Talakayin natin ang mga paksang ito, pero bago yon, mag-subscribe kayo sa channel. Malapit na tayong umabot sa 300,000 subscriber. Salamat kung mag-subscribe ka mismo. Kaya, isang tunay na kwentong mala-detektive ang nangyayari ngayon sa Washington. Pagkatapos mismo ng pagkamatay ni Senador Lindsey Graham, kinabukasan agad na ospital naman ng isa pang lobbyist ng Ukraine na si Mitch McConnell. Ayon sa balita, ilang linggo na siyang hindi pumapasok kaya nagkaroon ng tsismis. Noong linggo, kinabukasan matapos mamatay si Lindsey Graham, naglabas siya ng pahayag. Ito ang kanyang sinabi. Kinumpirma ng mga doktor na wala akong bali o concussion. Wala rin akong inatake sa puso o stroke. Wala akong tumor o pagdurugo. Gayunpaman, nawalan ako ng malay ng sandali at dinala ako sa ospital. Parang weird din ang kwento kay Lindsey Graham. Mukha namang maayos ang kalusugan niya, wala namang iniindang sakit, pero kung bakit siya nawalan ng malay at muntik ng mamatay. Si Mitch McConnell ay ngayon nasa rehabilitation center. Hindi pa siya makakabalik sa Senado para bumuto, pero masigasig pa rin siyang nagtatrabaho sa mga gawaing pambatas. Kasabay ng pahayag, naglabas si Mitch McConnell ng litrato kasama ang asawa at hawak ang diaryong Washington Post na bukas sa sports section ng Sunday edition. Klasikong paraan ito parang patunay ng petsa ng kuha ng litrato. Parang sinasabi niya, buhay pa ako, na yun lang ito kinunan. Hawak ko ang dyaryo ngayon. Ibig sabihin, alam ni Mitch McConnell ang posibleng komplikasyon. Magsisimula ng kumalat ang tsismis tungkol sa kanya dahil sa pagkamatay ni Lindsey Graham. Walang kakaiba, 84 na si Mitch McConnell at hindi naman espesyal ang balitang ito. Karaniwan lang na napupunta sa ospital ang matatanda. Para maintindihan kung bakit balita ang pagka-ospital niya, dapat mang malaman ang mga papel niya. Si Mitch McConnell ay dating leader ng mga Republikano sa Senado. Noong pagkapangulo ni Joe Biden, siya ang nagtulak ng bilyong dolyar na pondo para sa Ukraine kahit may pagtutol ng sarili niyang Republikang partido. Sa ngayon, siya ang namumuno sa subkomite para sa pondo ng depensa. Dito na lumilitaw ang pagdududa sa administrasyon ng Amerikanong presidente. Ang huling matunog na hakbang ni Mitch McConnell ay lubang alanganin para sa administrasyon. Noong katapusan ng Abril, naglabas si Mitch McConnell ng kolum sa Washington Post kung saan inakusahan niya ang Pentagon ng sabotahe. Noon ay sinabi niya, ang inaprubahan ng Kongreso na 400 bilyong dolyar para sa pagbili ng armas ng Amerika para sa Kyiv ay natutulog lang sa Pentagon. Nakareserba ang pera. Ayaw ipaliwanag ng kagawaran ng tanggulan kung bakit hindi pa naililipat ang pera. Ibig sabihin, inakusahan niya mismo ang White House at Pentagon. Narito ang pahayag ni Mitch McConnell. Hangarin ni Donald Trump na tapusin ang digmaan ay marangal.
ngunit mahalaga rin ang halaga at katatagan ng kapayapaan. Ang paraan ng Pentagon na binubuo ng pagpapaliban ng suporta sa Ukraine ay sa totoo lang kapareho ng estratehiyang sinusunod ni Pangulong Joe Biden. Ang pag-atubili sa pagbibigay ng tulong sa Ukraine ay nagpapahina sa kakayahan nitong ipagtanggol ang sarili laban sa agresyon at sumisira sa tsansa ng diplomatikong negosasyon. Kaharap natin ang taong hayagang inaakusahan ang sariling administrasyon sa pagsakal ng tulong sa Ukraine. Si Lindsey Graham sa totoo lang ay mas palaban pa at palaging nananawagan ng tulong para sa Ukraine at biglang namatay ang isa naman ay nasa ospital. At ngayon, kahit ang mga taga-suporta ng kilusang MAGA ay biglang nakita sa kwento ni Graham at McConnell ang bakas ng Russia. Bakit ito nakakagulat? Dahil ang MAGA kadalasan ay talagang pro-Russia. Ipinapalaganap nila ang mga naratibo ng Kremlin. Mabilis ang naging reaksyon ng internet sa Amerika. At heto si Laura Loomer, isang MAGA influencer na may 2 milyong tagasunod na malapit kay Donald Trump. Siya ang unang nagsimula. Noong araw ng pagkamatay ni Lindsey Graham, nagpost siya sa X. Narito ang CP. Kamakailan, nanawagan si Alexander Dugin, isa sa mga tagapayo ni Vladimir Putin, na patayin si Senador Lindsey Graham. Sinabi niya na mas mabuti ang mundo kung wala si Graham. Kahapon, nagpunta si Lindsey Graham sa Ukraine, nakipagkita kay Zelensky, nanawagan ng mga bagong parusa laban sa Russia at nangakong dagdag na suporta sa Ukraine. Isang araw ang lumipas, patay na si Lindsey Graham. Dapat imbestigahan ito. Dito, makikita na si Laura Loomer ay isa sa mga Republikana na sa buong malawakang digmaan ng Russia laban sa Ukraine ay patuloy na itinutulak ang mga naratibo ng Russia. Noong Mayo, ipinadala niya ang editor niya sa Ukraine na nakakita ng mga pangyayari na dating siya roon sa 2 araw na matinding binumba ng Russia ang mga lungsod ng Ukraine. Nakita niya ang lahat at pasensya na, talagang nagulat siya. Simula noon, inihayag niya na panig siya sa Ukraine. May hiwalay akong episode tungkol sa kanya sa YouTube na ito, kaya mag-subscribe ka para hindi ka mahuli sa balita. Pero hindi doon tumigil si Laura Loomer. Pagkatapos, nagsulat pa siya. Dapat ding tandaan na eksaktong 4 na buwan nang nakalipas mula nang nanawagan si Alexander Dugin, tagapayo ni Putin, na durugin si Lindsey Graham. Pinatay ba ng Russia ang isang senador ng US? Tanong ni Laura Loomer. Maya-maya, si Laura Loomer ay muling sumulat na yon ay direkta ng kinakausap ang White House. CP. Nalason ba si Graham ng isang dayuhang kalaban sa ibang bansa o pagbalik niya sa US? Ano ang ibig sabihin ng kanyang mga tauhan sa pariralang panandalian at biglaang pagkakasakit? Lason ba ito? Pinagsama na niya ang lahat ng piraso ng puzzle at muling nagbahagi ng CP mula kay Laura Loomer. Kakatapos lang magpadala ng delegasyon ang Rusya sa libing ni Khamenei sa Tehran, kung saan ang Islamic Revolutionary Guard Corps at ang mga tagapag-ayos ng libing ay nanawagan na patayin ako, si Pangulong Trump at si Senador Graham. Hindi ito teorya ng sabuatan. Kailangan nating malaman kung si Senador Graham ay tinukoy ng Iran o ng Rusya bilang target para sa likidasyon. Kailangan ng agarang ulat ng toksikolohiya. At ito ay isang napakahalagang punto. Tandaan mo na ito. Babalikan pa natin ito mamaya. Hindi siya nag-iisa. Ang podcaster na si Clint Russell na kunyari ay konserbatibong republikano rin ay sumulat. Kahapon, ininspeksyon ni Graham ang drone factory sa Ukraine. Ngayon, pinasabog ito ng Rusya. At ngayong gabi, inanunsyo na patay na si Graham dahil umano sa biglaang sakit. Masasabi kong pinasabog ng Rusya si Lindsey Graham. Nagbigay ng pahiwatig si Kayleigh Jane Kramer, dating producer ng Fox News, tungkol sa posibleng koneksyon ng Iran. Ang konserbatibong publikista na si Anthony Galli ay lumayo pa at hiniling kay Trump na simulan ang kinatawag niyang Operasyong Lindsey Graham na ibig sabihin ay isang operasyong militar. Sagot sa Iran at Rusya, lalo na kung mapatunayang may kinalaman sila sa pagkamatay ng senador. Sabi niya, tara, bumbayin na lang ang Iran at Rusya kung sila ang may sala sa pagkamatay ni Graham. Pero, ika nga, mga vlogger lang naman sila. Oo, pwede mong sabihin na may mga tao lang na nagpapalaki ng issue. Pero ang totoong nagpasiklab ng apoy ay si direktor ng FBI na si Kash Patel na nag-anunsyo, ito ang kanyang sinabi, na ang Federal Bureau of Investigation ay tumutulong sa mga lokal na autoridad at nagbigay ng lahat ng kinakailangang mga resources. Ibig sabihin, si Kash Patel ay nagbigay ng pahiwatig ng FBI ay talagang nagsasagawa ng investigasyon tungkol sa pagkamatay ni Lindsey Graham.
Magiging objektibo ako. Sa ngayon, parang napakalinaw ng buong larawan. Si Dugin, ideologo ng Kremlin, ay hayagang nais durugin si Grem. Ang Iran naman ay idineklarang target si Graham. Bilang target, sa libing ni HMNI, may mga panawagan na siya ay patayin. Noong Hulyo, 10 inanunsyo ni Lindsey Graham sa Kyiv na nakasundo sila ng White House sa mabibigat na parusa laban sa Russia. Ito ay 500 na taripa sa pag-aangkat mula sa mga bansang bumibili ng langis ng Russia. Noong gabi ng Hulyo, 11 siya ay natagpuang patay. Noong Hulyo 12, ang pangalawang senador na nagtutulak din ng tulong para sa Ukraine ay napunta sa ospital. Kung ipapakita ang mga katotohanan ito ng sunod-sunod, malinaw ang larawan. Sa loob ng 2 araw, 2 taga-suporta ng Ukraine, isa ang namatay, isa ang nasa ospital. Tingnan natin mahinahon ang sitwasyong ito tungkol kay Lindsey Graham. Ang paunang sanhi ng kamatayan ay pagkapunit ng aorta, isang klasikong kondisyon na madalas mangyari sa mga lalaki. Lampas 70 taong gulang at may alta presyon. Wala pang ulat ng autopsy na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkalason. Walang opisyal na pahayag tungkol sa isang krimen. Wala ring ebidensya ng pagkakasangkot ng Russia, Iran o sinuman pa. Pati si Senador Tim Scott nagsalita tungkol sa atake sa puso. Pagbalik mula Ukraine, inireklamo na ni Graham ang pananakit ng dibdib, kaya may sintomas na bago ang insidente. Pero ang katotohanan na ang Federal Bureau of Investigation ay kasali sa kwentong ito, nagtutulak sa atin na isipin na baka hindi pa natin alam ang lahat ng detalye. Tungkol kay Mitch McConnell, 84 na taong gulang. Nagka-polio siya noong bata pa at nitong nakaraang ilang taon lang nagsimulang lumitaw ang mga epekto nito. Madalas siyang madapa, mabalyan ng buto at mawalan ng malay. Sa isang press conference, natigilan at di na ipagpatuloy ang pagsasalita, parang natulala. Pero muli, masyadong kakaibang pagkakatawan ito. Pareho sina Graham at McConnell na matitinding taga-suporta ng Ukraine sa hanay ng mga Republikano. Pero maging tapat tayo, ang pagdududa ay hindi kapareho ng kasiguraduhan. Maaring magduda sa iba't ibang bersyon, pero hindi ka maaring maging sigurado na hindi totoo ang mga ito. Wala pa ang toxicological report sa pagkamatay ni Lindsey Graham at ang kahilingan ni Laura Loomer na isagawa ang pagsusuring ito ay hindi naman talaga absurd. May dokumentadong kasaysayan ang Rusya ng mga kaso ng pagkalason, Litvinenko, mga Skripal, Navalny. At si Lindsey Graham ay opisyal na hinahanap sa Rusya at kasama sa kanilang listahan ng mga terorista at ekstremista. Kaya sa tingin ko, ito ang tamang posisyon. Ipakita ninyo sa amin ang resulta ng toxicological report. Nalasong ba si Graham o hindi? Kung hindi, wala nang ibang tanong. Pero alam ninyo, ang pangunahing konklusyon ng episode na ito ay tungkol sa ibang bagay. Ang kaso ni Lindsey Graham ay hindi namatay kasabay niya. Sa Kremlin, tila gumaan ang pakiramdam nila, iniisip na ang pagkamatay ni Graham ay maglalagay sa alanganin ang mga bagong parusa ng US laban sa Rusya. Si Lindsey Graham ang nagtulak ng matitinding parusa laban sa Federasyon ng Rusya pero kabaliktaran ang nangyari. Ngayong ika-13 ng Hulyo, ipinakilala sa US Kongreso ang isang mas pinalawak na bersyon ng panukalang batas. Ito ang pangunahing pagbabago, kaya sulit tapusin ng episode, ipapaliwanag ko ngayon. Ganito ang tunog ng lumang panukalang batas na inisponsor ni Lindsey Graham. Ang tugon ng Washington sa pagtanggi ng Moscow sa kapayapaan ay halos lubos na nakaasa sa personal na kagustuhan ni Donald Trump. Ibig sabihin nakapatong ang martilyo ng mga paru sa mesa ng White House. Pero si Donald Trump lang ang magpapasya kung gagamitin ito. Narito ang bagong bersyon ng panukalang batas at ang nilalaman nito. Malaking bahagi ng mga parusa ay automatikong magkakabisa makalipas ang 30 araw matapos maipasa ang batas na ito. Walang Donald Trump, walang pahintulot o saloobin niya, walang pakikipagtawaran kay Vladimir Putin. Simple. Kung hindi nakikipag-usap ang Rusya para sa mapayapang negosasyon at hindi naman nila ginagawa, otomatiko silang makakatanggap ng mga parusa. Malawak ang saklaw ng mga parusa. Pinansyal na sektor, enerhiya, pagpapadala, pamumuhunan at pagpapanatili. Pantay ang magiging pangunahing sandata. Ito ang mga taripa laban sa mga bansang patuloy bumibili ng langis at gas ng Russia, pati parusa sa kumpanyang mon tumutulong sa Russia umiwas sa mga parusa. Ang panukalang batas na ito ay mayroon ng 85 na co-author sa Senado at sapat na ito para malampasan kahit ang beto ng Pangulo.
Ngayon, ang kapwa may akda ni Lindsey Graham na demokratang si Richard Blumenthal ay humihiling na pabilisin ang botohan na inilalahad ito ng simple, Putin. Hindi siya dapat bigyan ng dagdag na oras. Konklusyon, oo, nakakakilabot ang mga pagkakatugma. Namatay ang senador na gustong durugin ni Alexander Dugin at hinatulan ng Iran isang araw matapos aprubahan ang mga parusang posibleng magpababa ng kita ng langis ng Kremlin. Kinabukasan, naospital ang pangalawang senador na tutulak ng ayuda para sa Ukraine. Para matapos ang manipulasyon, dapat ilabas ng investigasyon ang toxicological report sa pagkamatay ni Graham. Ang mahalaga, kung may natuwa man sa Moscow sa pagkamatay ni Graham, napaaga siya sa pagbubukas ng champagne. Dahil ang panukalang batas na di umano'y namatay kasama ng may akda, nabuhay muli sa mas mapanganib na anyo. Dati, sabi nila, ang sledgehammer ng mga sanksyon ay hawak ni Donald Trump at siya ang magpapasya kung gagamitin ito. Ngayon, kusa na itong bumabagsak. Pagkalipas ng 30 araw matapos may pasa ang panukalang batas, wala na si Graham, ngunit nanatili ang kanyang matitinding mga sanksyon. Dito ako magtatapos. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa komento. Sigurado akong marami kayong masasabi tungkol dito, kaya isulat lahat ng iniisip ninyo. Dito rin tayo pwede magdiskusyon tungkol sa episode. Mag-subscribe, i-like at pindutin ang kampanilya para ma-notify sa bagong episode. Ingat at paalam sa lahat!